Ito po tayo sa Victoria Laguna. I-repair, inaayos. Minsan lang tayo makapasok dito eh. Hindi naman ito napupuntahan palagi. Sino ako? Tataka ko, akala ko yun. Bakit ako kilala ka ako? Ikaw pala yan. Siyempre, kilala kita. Ikaw pa ba naman? Akala ko yung taga rito kayo. Sabi nga nung, taga rito po kayo. Kasi may ililibing rin. Hindi po. Tapos ano pa naman, police, baka po pagbintangan ako nitong kabit. Kasi ang aga ko po. May sakyan ka? Ako. Saan? May balita ako sa iyo ah. May balita ako sa iyo ah. Nag-woke up. Naggagala na hangin. Yung hininga, yun ang tinanggap natin. Hiningahan niya tayo. Hindi ordinaryong hangin na kung saan galing. Galing mismo sa Diyos yung hininga. Kaya maganda yung word natin, sabing ganun. Hindi nakakalito. Mo ng iyong lakas ang aming kahinahan ngayong araw na ito upang matupad naming lahat ang matungkuling inaatang mo sa amin. Upang ang lahat ng gawain namin ay maging wasto at matuwid. Naway ang mga gawang pagtulong namin sa makasariling kanino man at ito'y maging bukas palad na mapagpatawad sa mga nagkakasala sa amin. Tulungan mo kami o Espiritu Santo sa lahat ng pagsubok sa buhay namin. Paliwanagin mo ang aming mga kamangmangan. Payuhan kami ng mga pag-aalinlangan, palakasin kami sa aming mga kahinaan, tulungan mo ang pangangailangan namin at maging sa aming mga kahihiyan. Ilayo mo kami sa tukso at damayan ng karamdaman. O Espiritong Banal, pakinggan mo kami at bigyan ng liwanag ang aming mga puso, kaluluwa at isipan. Tulungan mo kaming mamuhay sa kabanalan at lumago sa kabutihan at pagpapala. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Sakramento ng kumpisal na God always forgive my sinfulness. Kaya, kumbaga, kaya hindi ako yung kung anong laging bumabalik sa akin kapag may mga taong hindi naman naiiwasan na nakakapanakit sa'yo or ano, ay lagi kong ibinabalik na ang Diyos nga ay nagtatawad sa akin lagi. Ako pa kaya na pinatawad niyo din lang. Kaya yun, hindi mahirap para sa akin yung magpatawad sa kapwa. Kasi nga yun yung sinagawa daw yung daan. Pasok siya sa one way. Yun yung laging ibinibigay sa akin ng Diyos. Libre naman yun, walang bayan. Kaya bakit ko naman ipagkakait sa iba? That's all. Thank you. Congratulations. Life lang ang part ng pag-forgive ay yung kitang-kita mo na walang sincerity yung tao. So haltang-halta mo siya. May mga parishioner na pag sinasaway mo may naka-ready na agad na sagot. May mga ganun eh. Sister, bakit? Mayroon agad na sagot. Pero alam mo naman na walang kwenta yung sagot niya dahil nagsisinungaling na siya. Hindi lang niya ma-accept yung kanyang pagkakamali. Pero kailangan mo pa rin magpatawad at umunawa. Kasi pagka tinitingnan mo, dahil lahat naman yan, parishioner mo, kilala mo, naawa ako sa ganitong leader ko, alam ko ang background niya, alam ko ang family niya, alam ko ang hirap niya. So kailangan mo lang din unawain sapagkat kapag ka ikukumpara rin yung nakita natin dyan, yung forgiveness na ipinakita ng Panginoon,
Ano ba naman yung nagkulang ang sacristy sa ganitong candles? Ano ba naman yung nagkulang sila sa preparation ng ganitong crowets? Kumpara rin naman sa mga sarili ko rin mga pagkukulang. So hindi ka dapat mag-judge at magalit, kundi unawain mo lamang at magpatawad ka na lang sila ng sabi nga rito sa pagbasa nito ng walang limit, walang kondisyon, sapagkat gayon din naman ang paraan ng Diyos pag nagpapatawad sa ating sarili mga kasalanan. Thank you. Very expensive thing siya para sa akin. So, ever since kahit maliit ako hanggang lumaki yung may unawa na ako tungkol sa pagpapatawad, hindi ko siya ginagawa na parang ordinary thing, na parang kunyari nagkamali, may ginawa sa akin tapos may ginawa ako. So inaantay ko na both mahil ang sarili ko, mahil siya, para maging sincere yung paghingi ko ng forgiveness, tapos ganun din siya yung kung hihingi siya sa akin, yung acceptance ko maging okay, kasi kumbaga na process siya, nahil ako, na ano ako, tapos pag okay na din, that would be the time na forgiveness is sincere, when both persons medyo nakaano na we're both healed na, kasi kumbaga yun yung time na sincere yung paghingi mo ng sorry, sincere din yung pagpapatawad niya, tapos yung the other person ko, ako naman yung nasaktan niya, ganun din. So gusto ko na ibibigay ko yon na valuable siya, high price siya, hindi yung basta-basta tapos hindi naman totoo sa'yo na nag-sorry ka. Ayoko po ng ganun. Gusto ko when I say sorry to a person, I really mean it, yung parang ganun. Tapos at the same time din po, yung forgiveness, parang kumpisal kasi yan eh, di ba? Piniprepare mo din ang sarili mo, inihahanda mo. So, process siya para sa akin. So, para sa akin, I don't play a thing with forgiveness. In fact, binavalue ko siya para when I receive it from the other person, mahalaga siya. And then when I give it, mas mahalaga din siya. Yun po. Galing ha? Kasi hindi ako ganun, hindi ako ganun. Kahit ako hindi, pantay-pantay tayo. So, titingnan na kung anong kuya, mga ganun. So, pag may mga kasi nasabi ni Father dito na unawain at hinaan sa bawat isa. So, first reaction ko, sabi ko, hindi ginagamit ang isip pero mga ganun. Pero, Anong ginagamit, sister? bakit hindi ginagamit ang isip? Alam mo kung ano ang kulang, hindi pa ginagawa, naghintay pa. Pero ako, ang gagawin ko ay, nagtrabaho na ako, hindi ako nagutos. Mga ganun. Pero sabi ko, yun ang kahinaan niya. So, sana matuto siya. Sabi ko gano'n na, sana matuto ang bawat isa na yung pagkang sensitivity. The needs of others. Kaya nga sa tawag nun, minsan ma-misinterpret ako sa District 3 kasi sabi ko, yun bagang patikista na ay nagkasakit na. Hindi naman lang, hintayin pa mamatay bago magbigay ng abuloy, mga ganun baga. Nang hindi pa wala. Hindi na ako kinabangan, mga ganun baga. Kasi nasanay tayo na kung mamatay na sa kanila tayo magbigay. Correct. Ay, kung nasa hospital mo ng ibagbayan, parang mahina, ganun baga. Pero sabi ko, yun ang nakita nila. Kung hindi pa ako madre, kung may pera lang ako, talagang may madre ako, wala akong pera. Hindi magdasal That's the problem. So, mga ganun. So, yun, unawain ang kahinaan sa bawat isa, pero ang akin lang is, anong tawag mo, yung sensitivity. I-practice natin yung sensitivity for the needs of others, mga ganun. So, sabi ko kanina, hindi ako showy, pero pinakita ko sa so, ako, reactive kasi ako. Madali akong mag-react. Pero pagkatapos naman akong mag-react, hindi naman ako mahirap kausap. Hindi ako mahirap kausap. Kasi reactive ako, pero anong tawag, katapos naman wala na. Pero pag palagi sabi ko nga, palagi akong na biktima. Pero pag ang ina-accuse sa akin, hindi ito ang ginagawa ko, nasasaktan talaga ako. At matagal yung mag-react sa akin, kasi hindi ko yung ginagawa, tapos ina-accuse sa akin. So yun ang kahinaan ko. Hiningi ko din yung sa Diyos. Nasabi ko, Lord, bakit ganito na natili pa rin hanggang ngayon, natili pa rin sa puso ko na alam ko naman na so siguro pag anong tawag nun na
na nangyari na yun sa akin, ay di patay na ako kasi nandun ang fulfilled na ako. Kaya siguro hindi pa time kasi siguro may gagawin pa ako. Kasi alam ko na yun ang dahilan ko talaga. Oo, alam ko na yun ang dahilan ko. So sabi ko, anong tawag nun? Kung maano ko na yun, nakuha ko na yun. Fulfillment ko na yun. So, Pero hindi ka pa mamamatay, ibig sister. sabihin na okay na yun yung kahinaan ko. Paupo lang ako sa Yun ang palaging hinihingi ko. Kasi mahirap ako matawad kung hindi ko pinapatawad ang aking sarili at hindi ako nakakapagpapatawad sa iyo. Ang biyaya ng Diyos ay palaging ng Diyos. Sabi niya, kahit kanya 70 times 7 ito, ibig sabihin ay walang hanggan ang pagpapatawad ng Diyos. Kahit ako'y malimit, magkasala, ay lagi akong humihingi ng tawad sa Diyos para makamtang ko yung kapatawaran at nakapagmalawad dito sa inyo. Yun po ang ating reflection dito sa ating gospel. Ay, no problema. Hindi ba makuha ang perfect? Hanggang po. Na nagdadasal ako, talagang humihingi ko, lalo na sabi ko nga kay Ay, padre. Kaya nagsulat. Dali padre ang iyong sulat. Parang art na po siya. Yan. Pasensya na po. Art na. Patuyo-tuyo. Yan. Lagi kong hinihingi yung sana ay maging katulad. O hindi man ako maging katulad ni Mama Mary sa kababaang Okay na po. ay magkaroon ng konti, kahit konti. Please, Lagi ko hinihingi yung gabay niya. Ayun po. Ako baga. Ang titingnan ko yung kabutihan niya para hindi ako mahirapang magpatawad. At yun naman ang palaging sinasabi sa akin ng aking mga magulang. Simulat sa anak, ikaw ang panganay sa inyong magkakapatid. Laging titingnan mo ang kabutihan ng iyong mga kapatid kaysa yung sa nagawa nilang kasalanan. Kung may nagawa man silang pagkakasala sa iyo, ay tingnan mo pa rin yung kahit kaunting kabutihan para ikaw'y makapagpatawad. Ano ba yung kanilang kabutihan at kagandahan na yun pa rin ang tingnan. Kaya siguro, simulat sa po, yun ang formation sa amin ni nanay ng aking mga magulang, magkakapatid, ay hanggat maaari, kapag may mga nakasalang mga awat-awat, kumbaga, kasi pwede naman maiiwasan yung ano bang tawag doon? Di maiwasan yung hindi pagkakaintindihan sa lahat. Sa pamilya, sa mga kaibigan. Ay, ang gagawin ko, tatahimik na lang ako. Yun lang. Siguro tahimik na lang muna ako. Kasi siguro may nagawa ako pagkakamali or ganito, tahimik na muna ako. Minsan ang gagawin ko pa, aalis ako dyan. Kung may nagawa man ako pagkakasala, pagkatapos ng mabalik ako. At isisipin ko, magwala sa loob ng Mama Mary, sabihin ko, siguro, mas tingnan ko yung kabutihan na nagawa niya at may dahilan ang lahat kung bakit gano'n. Or nakagawa siya ng kasalanan sa akin, or ako man ay nakagawa din ng pagkakasala. Doon yun ang pinagdadasal. Mas tingnan ko ang kabutihan ng aking kapwa. Yung mga kanyang mga nagawa. Para mabilis ang mga katawan. Amen. Der, ikaw na talaga. Oo. Last na. Nantay ka talaga namin eh. Ay, marami eh. Sobrang madami. Naka-cater tayo. Opo. Opo. Usong-uso ngayon yung mga unlimited, Opo. Sangyup, Opo. sa Vikings, yung mga gano'n. All you can. Bagamat yung iba 2 hours lang, 4 hours. Pero yung iba na unlimited yung mercy and forgiveness of the Lord. Sabi nga, unfathomable. Parang yung dagat-dagatan na biyahe, na pagpapatawad ng Diyos. Yun daw. Sabi ni Sister Ella kanina, madali tayong humingi ng tawad eh. Lord, patawad. No?
Pero hirap na hirap tayo magpatawad. At saka maganda rin yun, yung kalooban ng tao titignan. Kasi yung kalooban ng tao talaga mula sa kabutihan ng Diyos. That makes us created according to God's image and likeness. So babalik palagi tayo sa Diyos para maging mapagpatawad din tayo. Kaya sabi ni Pedro, ilang beses po ba ako magpapatawad? Sabi, 7 ulit po ba? Hindi, 7 ulit. Makikita nyo doon yung dalawang number, 7 saka 10. 7 times 10, no, 70. At ulit pa nito. Sabi ni St. John Chrysostom, nagbasa naman din ako. Galing naman, congratulations naman. Chrysostom, ang ibig sabihin nun, yun nga yung always, palagi, at unlimited, unlimited ang pagpapatawad ng Diyos kasi siya ang Diyos na mapagpatawad. Ngayon, yung 7 tsaka 10, yung 7 para sa mga Hudyo, perfect number. Yung 10, complete number. Tinanong ko yung mga bata kanina kasi sila yung kumanta kanina. Sabi ko, anong susunod sa 10? Wala na daw. Tama, kasi susunod na, lagyan mo na lang ng 1, 2, 3. So perfect. Complete. Perfect and complete number. So yun ang ibig sabihin ni Jesus kay Pedro. Pag nagpatawad ka ng buo at perfecto. Ganap. Wala nang pag nagpatawad ka, ngayon, pag nagpatawad kita, bukas hindi na. Hindi, perfect, no? Pero ang tanong lagi, ang pag-aanilangan kasi nasaktan ako, inapi ako, bahala na doon sila. Kasi yun ay, iba na yun, justice na yun. Pero pinag-uusapan dito, pagpapatawad. So God forgiven us first. Pinatawad tayo ng Diyos. Kaya dapat madali rin tayong magpatawad. At pangalawa ay titignan lagi natin yung kasalanan din kasi yung hindi magpatawad. So it damages also our own soul kapag dala-dala natin yung hindi magpatawad. So at yung panghuli siguro, yun nga, magkaiba pa yung justice sa forgiveness. Yung hustisya, pagpauwayan na natin yun sa Diyos. Kaya nakakasakit sa atin, patawarin natin, sa bandang huli, sabihin natin, Lord, kayo na pong bahala. Amen. Amen. Patulang ka to. Bedaw! Bedaw! Padre, kayo natutulas ha? Sabi mo, be. Uminom ka din ba? Hindi siya kain. Sabi daw niya, be ka daw. Oh, ito. Oh. Be! Be! Oh, ito. Oh. Be! Oh, be! Iba yun. Iba yun, Padre. Ayaw. Ayaw. Sinusubo. Ah, yung susubo sa kanya? Huh? Ayaw nga. Ito siya, ano siya? Ayaw eh. Ito, babae. Yung. Ananay, anak mag-ina. Be! Mother, total na dyan nakabinyagan nyo na sila. Be! Oo. Ang palit. Yun. Na kailangan susubo. Kasi wag na po si Ella. Kasi meron na yan, di ba si Ashley? Oh! Grabe yun!